Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na iimbestigahan na nga itong si Liz Nanas at Kuting na ito matapos ngang mahuli ang mga bulto-bultong mga pulboron sa iba't ibang bahagi ng bansa at may kinalaman nga rito si Kuting ng Norte, Liz Nanas at iba pa. Ngayon nga ay tinutugis na ng mga otoridad ang binigay pa na ibang kasamahan ni Liz Satanas. Ngayon nga ay papangalanan at ilalabas nga sa publiko kung sino pa nga ang kasama ni Liz Satanas na nahuli nga sa ibang bansa na nagbebenta ng pinagbabawal na pulburon. Dito nga natin mapapansin na talagang talamak na talaga ang kanilang mga aktibidad at nagkalat na nga dahil wala na silang hiya at pinapahiya pa nila ang pangalan ng bansang Pilipinas at ngayon pa nga ay gusto nilang maupo lahat ng kanilang mga kaalyado nang sa ganoon ay hindi nga sila magkaroon ng mga problema. Ngunit maraming netizen ang talagang nadismaya dahil nga sa nangyaring ito ay talagang wala na talagang kredibilidad si Kuting ng Norte para mamuno pa sa bansa natin dahil ang kanyang totoong pakay pala ay gatasan lahat ng ating mga kababayang Pinoy. Kaya naman talagang marami na ngayon na mga men in uniform ang nagre-resign. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At yung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. When I come back kasi I'm leaving for Netherlands, So yun ang chika doon. Kasi sabi ko, allegedly, may namatay na na-drag over pero may possibility na baka hindi ilabas. I don't know what's gonna happen kasi nga, sinabi ko nga sa inyo na ayon sa ating puting ahas, allegedly kaya hindi nakulong si Lisa kung siya man ay kasabwat. Allegedly kasi meron siyang extended immunity. Okay? Hindi ko sinabi na nakulong siya. Iba po ang na-jail sa na-hold for questioning. Yan kasi ang pinapakalat ng mga bugo na mainstream media na walang kayong karapatan maging media, maging reporter dahil kayo talaga ay mga shongabels. Maring iba sa inyo, bayad o natatakot sa chilling effect na nangyayari ngayon. Alam ko ang mga galawan. Now, balik tayo dito sa ginagawa ninyo. Ngayon, ang hirap kasi dun sa part ni MJ na hinahapan siya ng document. Parang ang dating sa akin, wala ka palang hawak na dokumento eh. So wala kang karapatan mag-opinion. So ibig sabihin, kung susundan natin yung kadyotahan nila na hindi ka na pwede pag may nakita ka sa news na kung ano man ang pangyayari, hindi ka na pwedeng mag-react kasi you have to obtain documents. What kind of documents? Official documents? Authenticated bangag? I have it here. Teka lang. Dali lang. Okay. I have to tell you something. Okay? Gusto nyo ng authenticated? Dala-dala ko. Ito, you have to know this. Halo-halo na to vlog natin, ha? Okay? Kailangan ko, patakpan lang natin yung pangalan nito kasi gusto ko lang ipaalam sa iyo, Marcos Jr., Liz Satanas. Ito, gusto nyo dokumento? Okay? Itakpan ko lang uli yung pirma nitong taong ito. Gusto ko lang paalam sa inyo, may dala-dala akong dokumento na ipipresent ni Harry Roque dito sa, actually na-present niya na pala to, dito po sa, nakita nyo yan? Ayan nyo yan. Alam nyo yan, si Bangag yan, di ba? Dala-dala ko po ang authenticated. Malabo lang kasi naka-blurry tayo. Pero actually, pwede naman. Kaya na nasa kitchen, wag na. Nakita nyo na to many times. Ayan malabo lang. You talk about documents. Ito pong authentication ng pagiging addictus ni Marcos Jr. ay na-forward na sa authorities ng Netherlands. Isa po ito sa pinresent ko, sabi ko kay Harry, ipakita mo nga yung ano na yan, yung
bangag documents, para makapagpatibay mismo sa iyong asylum seeking. So yan po, dinala ko dito sa Netherlands, hard copy, para i-forward sa authorities, para i-forward din ni Harry, okay, dito sa otoridad ng Netherlands para sa kanyang asylum. Ngayon, kasi ang alam ko, gusto akong paatinin yata doon sa part, may nag-send sa akin na, gusto nilang, wala kasi ako natanggap na invitation galing from TRICOM o Tridorcom. Okay? Na-attend ako dyan sa kadyutahan nila. But kung papayagan nila ako sa Zoom, magsasalta ako. Hindi ko sila mumurahin hanggat hindi nila ako tinatarantado. Ganun lang naman yun eh. Ngayon, gusto kong pag dinanapan nila ako ng document, ang sasabihin ko, yes, actually I have tons of documents. Galing sa mga puting ahas, simula pa nung nagsalita ako, ipapakita ko, ito mga dokumento na ito. Dare? Would you dare to investigate this? Kaya kayo gusto nyo na lang ako ipagurgur eh. Kasi inilalabas ko lahat ng kadyutahan nyo. Ako ang pinuno, hindi pinuno pala, ako ang namumuno sa lahat. Sa lahat ng mga ini-expose ng ating mga taong gobyerno na ni minsan hindi ko nga sila nakilala. Bakla, may kumakatok ba? Alam mo, maganda yung burom namin, by the way. Parang sinauna. Pero tsaka ko na lang may video naman ako. Tsaka ko na ipapakita. So, ngayon, mga kababayan, yun. Love mo pa rin po talaga si Attorney Harry? Ay, oo naman. Mga kababayan, actually, may madala akong kakanin kay Spokes Harry. So, anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Okay? Yan ang sinasabi nitong si Paduano kasi kina-counter nila na hindi totoo ang mga pinulat, ang mga pinost ni MJ, nila Crescent at ibang mga vloggers patungkol dito sa mga biktima na dinbit-bit ng mga nanay na yung mga kwadro ng mga litrato. So yan ang gustong pasinungalingan ni Abante. Yan mga lahat sila. Kaya sabi ko, kailan ba nagsasabi itong jutang ginimis na bangag na gobyernong ito? Yan, if you ask me, kapopost ko lang kanina kung ano yung fake news. Ang fake news, ang ibig sabihin ng fake news ay ang pag-hire ni Lisa Panas, ni Bangag Jr. ng PCO, ng gobyerno, ng mga trolls, pagpalaganap ng mga black propaganda, pananakot, pagtatanim ng mga cue cards, ng mga kasinungalingan. Yan ang fake news. In short, ang definition ng fake news, Lisa Panas plus Bangag plus Polboronic government. Okay? Yan ang katotohanan. Ngayon, mga palangga. Yan, pinipilit nga nila sabi ni Paduano, may document ka ba? May document ka ba? Sis MJ, I know you were very emotional during the time, pero next time, I hope wala na next time, i-compile mo lahat ng mga videos, pero hindi naman nila i-share yun eh, kahit screenshot lang and everything. Do yun ang ipakita mo. Dalhin mo, print kayo dyan ng mga nakikinig na vloggers, yun ang gawin nyo. Pero mga palangga, we all know na ang ginagawa ng jutang gini ng TRICOM na yan ay panggigipit sa ating lahat. Imagine mo, sasabihin pa ni sino nagsabi na si Paduano kay MJ na you are accountable to Quadcom. And sabi niya, if you don't apologize, I will hold you in contempt. I will cite you in contempt, sabi niya. Ngayon, sino ang hindi magsasabi na, sabi pa nga niya, oh, sorry na. Tinangatangan niya si Paduano. Paduano ba yun? Si Abante. Na, was it whoever, na, tanga, parang tinanga si MJ dahil nga una, may mga posting, ako hindi lang tanga mura talaga binabato ko sa nga na ang tatanga nitong mga kriminal na ito or kung ano pa man. Nakita niyo yung pagbagsak-bagsak ng papel nitong si Paduano, na tanga ka pala eh. Tapos kaya sabi ni MJ, naiyak si MJ na, ako na po yung tanga. Kung matalino kang Pilipino, kung nanood ka kung paano gipitin, takutin
iharas, lahat ng intimidation doon sa mga vloggers. Ito na po yung larawan ng ating bayan ng namumuno sa Kongreso, lalo na dyan, sa Senado, sa bangag sa Malacanang, ay mga criminal style ang ginagawa. Diktadurya. Abante, sabi ni Mary. Pasensya ka na. Thank you, Mary Jane, kasi wala pa akong tulog. Like 2 days na yata ako walang tulog. Dahil sa biyahe and everything, ako natulog masyado sa aeroplano. Ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Ang nagsasabi ng katotohanan, si Maharlika, si MJ, si Crisette, lahat ng mga anti-critic vloggers. Bakit ginagawa to sa atin? Para lahat kayong mga Pilipino ay matakot, wag nang mag-share, wag na mag-comment. Yan ang message nitong kanilang hearing na ito. Pagbusal sa ating lahat. Pakipagsabwatan ng lahat sila na nakikinabang dito sa nung umiyak pa si MJ dito sa kanilang sa bangag na gobyerno, nung umiyak si MJ, nagsasalta yung JJ Suarez na nothing to be afraid kung mag-cooperate lang, wala namang mako-contempt. At sabi niya, wala naman nagsabi ko-contempt ka eh. Kasi naiyak nga si MJ. Anong walang nagsabi? Tinakot na nga ni Paduano eh. Diba? Tinakot nyo na nga na kapag hindi nag-sorry, ay isa-cite nyo in contempt. Ganito po ka-criminal ang ginagawa, criminal style ang ginagawa ng Huwad Tricom Committee. Kung gusto nyong marinig ang bunganga ko at gusto nyo akong gisahin, kahit paikot-ikutin nyo pa ako ng mga misleading questions ninyo or mga entrapment question ninyo, bring it on. Kung hindi nyo ako papayagan, katulad ng pag-kick out nyo kay SAS, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala kayong plano na mag-hearing-hearing to aid in legislation, kundi in aid of contempt, in aid of harasin kaming lahat. Kasi ano ba ang tinatawag na resource person? Nag-iimbita kayo ng resource person para makakapagbigay linaw ng kanilang kaalaman, kanilang mga eksperyensya sa larangan ng kanilang, katulad dito sa pagiging content creator o pagiging social media critics or whatever. Hindi yan ang purpose ninyo. Bakit gusto nyo si SAS mag-submit ang kanyang sarili? Gusto nyong ikulong, kasuhan, or pwedeng tamnan ng pulburon. Bakit si Maharlika gusto nyong umuwi sa Pilipinas, umuwi o bumakasyon? Dahil, when you say uwi, you have to uwi sa bahay mo. My home is not Philippines anymore. My home is maybe here in Netherlands, but my home is in Los Angeles. Diba? So, ang purpose nila, mga kababayan, takutin kayo. Huwag kayong matakot. Hanggat buhay ako, pipilitin natin, hindi ako kailang pilitin, magsalta dito. Ako po, 2023 pa lang, meron ng warrant of arrest. Alam ko yan, nahuli ka na nga dyan NBI Director Santiago, kasi inano nila ngayon meron sila ngayong post, di ba, na ang ABS-CBN, tinakpan yung pangalan ko, merong kilalang vlogger na sa ibang bansa, tignan mo lang nakita ko kanina nung pagdating ko, kasi hindi ako makakonect ng internet doon sa aeroplano kasi ang mahal din ng internet. So, tipid-tipid talagang lola. Vlogger, warrant of arrest. Alright? Kaya nagpahinga na lang ako. Hindi na ako although as much as I want to listen sana. So, alright. Ang sabi dito, sabi ng ABS-CBN, may nakabinbin ng warrant laban sa isang kilalang vlogger na naninira at nagpapakalat umano ng peking balita tungkol sa gobyerno ayon kay NBI Director Jaime Santiago. Okay, alam niyo na yun, di ba? Pinangalanan niya ako. So, sabi niya, seriously, nagtitake step na kami at saka yung nagsasabi na nag-aantay siya matagal na ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Okay? Gago, ang inaantay ko,
nakaso nyo sa akin, ha? Kayo ang fake news eh. Yan. Okay? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ako makasigaw. Dahil nasa mumurahing hotel ako at naririnig yung mga yapak namin. Actually, kinatok na kami. Santiago, ang sinasabi kong kaso, DND, DILG, AFP, PNP, noong July na sinasabi nyo, nung nilabas ko, yung authenticated, yan, dyan na lang malabo, ayan. Authenticated, takpan natin, na si Marcos Jr. ay sumising hot. Ito yung ikaso nyo sa akin. Hindi itong warrant of arrest. Luma na to. 2023 pa lang, alam ko, may copy na ako niyan. Lahat ng kinaso nyo sa akin na fabricated, ay meron akong kopya. Kahit warrant of arrest. Ito ikaso nyo sa akin. Si Marcos Jr. at si Lisa Tanas dapat ang magkaso sa akin. Lisa Marcos, Tanas, Butod. Marcos Jr., ikaw ang magkaso sa akin kasi ikaw ang subject dito eh. Hindi naman si Santiago ang sinabi kong bangag eh. So yung persona, yung tao na inakusahan ko na pinakalap ko itong video at saka itong authentication, yun ang dapat magkaso. Yan ang ikaso nyo sa akin. Dahil ito po mga kababayan, yung kinakaso nila sa akin, yung sinasabi niyang warrant of arrest. Oh, ito. You talk about fake. Ayan, at least pwede yan, ano? Makasigaw eh. Siya na kung sinisikil na yung bigibig ko dito. The moment na nag-fabricate si Lisa Tanas gamit ang pera ng bayan para imbentuhan ako ng address diyan sa Pasig, yan ang fake document, fake address, fabricated crime, yan ang fake. Kaya ang definition ng fake, Lisa Tanas, bangag. Yan. Alam nyo yan, mga kababayan. Makikita lang kasi nila eh, yung, well, ito yun. No? Ito may kopya na ako no 2023 pa lang. Ang nagkaso nito, si Taberna na kinasangkapan ni Lisa Tanas. Ang pangalawang warrant of arrest galing kay Quiñones. Kaya Quiñones, maghaharap naman tayo pag dumating tayo sa trial. Okay, maghaharap tayo. Dahil, nag-file din to si Quiñones dito dahil sa pang-i-scam niya na available naman sa public, sa dyaryo. Diba? Nandyan, ineko ko lang, niresonate ko lang yung pagiging scammer niya. So, nag-file siya ng case kasi syempre si Lisa Tanas, back up eh. Andyan sila. Actually, kasama yata yan doon si, yung Julul na yan, doon sa entourage si Lisa nung may namatay na kasama nila. So, anyway, nag-fabricate ng address si Quiñones para mag-file ng case sa akin sa Pasig. Then, naggumawa din sila ng address dito, which is dito naman talaga ako sa California. Hindi ko naman i-deny na dito ako nakatira. Nag-file din siya ng address. So, saan ang address ko? Sa Pilipinas, Quiñones, o sa Amerika? Kasi nag-fabricate kayo ang fake news. Ganon din si Zaldico, may final siya sa akin sa Bicol. Ito yung gusto nila, tapos pauuwiin niyo ako para lang makasahay sa Tridor home. Tapos hamunin niyo ako, kung matapang ako, uuwi ako. Kayo pumunta dito. Bakit ako uuwi? Di ba nagdala kayo ng assassins? Di ba sabi ni pangalan nito, ni Santiago, hahantingin ako, hanapin nila ako kahit sa Amerika ako. Bakit ko isusuko yung sarili ko sa mga demonyong katulad ninyo na nag-fabricate ng crime na alam ko, sa airport pa lang, tatamnan nyo na ako ng pulburon. Hindi po kaduwagan. Kasi sabi ng mga tanga, duwag ka lang, marli ka, hindi ka nag-uwi sa Pilipinas, Julul, bakit mo isasalang ang sarili mo? Parang ilulubog mo ang sarili mo sa isang mantikang kumukulo na alam mong wala kang ligtas. Hindi ganyan ang pangmatalinong tapang. Dahil ang tapang hindi naman physical lang. Ginagamitan siya ng utak na hindi contaminated ng pulburon.
Hindi porket hindi ako umuwi. I don't want to use that word uwi. Bumalik sa Pilipinas or magbakasyon. Saan ako magbabakasyon? Sa jail? Anong, babalik ako sa Pilipinas para diretso ako sa jail? Para tamnan ako ng polboron? Ano kayo? Kung gagawin mo yan, hindi ka matalino. Syonga bells ka o adictus benedictus na katulad ni Marcos Jr. Di ba? Nakasingot ka kung gagawin mo yan. Yay, tata? Gusto lang, si Sas gusto lang ipakulong. Kasi ang labanan sa buhay, hindi pisikalan. Kung gusto nyo na lang pala ng pisikalan, lumabas kayo dyan sa Congress. Doon tayo sa plaza. O dito sa Wildcard Gym, kung saan si Dodong Manny ba? Nagboxing-boxing si Dodong Manny, doon tayo sa Wildcard Gym. Nakapag-boxing ako dyan dati. Kung yan ang gusto nyo. Pero ang laban, pang matalinuhan at may puso, kung saan narinig nyo si MJ, si Cresette, sorry dun sa ibang vloggers, hindi ko pa kayo pa-mention kasi hindi ko pa narinig lahat, na nilabanan kayo sa ngalan ng katotohanan. Pero pinuwersa nyo, ginipit nyo. Sabi ko nga, badgering, coercion, intimidation, lahat na. Para mapasori ninyo. Anong magagawa ng mga... Alam mo kung may mga pera lang na, kunyari, super rich lang yung mga yon. Si MJ, talagang, kahit sino sa kanila. Kung amin lang capacity, pinasundo ko na sila ng eroplano lahat. Dito na muna tayo sa Netherlands. Ba't walang magawa? Itong mga vloggers na ito. Like si Cresette, at si MJ. Hindi naman sila nag-YouTube More on opinion lang talaga sila, yung mga sulat nila, kung ano yung nakikita nila, yung sentimiento ng taong bayan. Sabi nga, ine-echo o nire-resonate nila sa audience nila. Pero ganito, pag hindi mag-sorry, iko-contempt. Sabi ni Angelina, yes. Yun nga panakot nila, pag hindi nag-sorry, iko-contempt. Sabi ko nga, ang akin ng comparison dyan, pang-kriminal. Pag hindi ka nagbayad ng ransom, gugurgurin ka, itatapon ka sa ilog Pasig. Pag hindi ka nagsabi sa gusto nilang tono ng musika, ilulububog ang ulo mo sa inodoro. Yan ang ginagawa ng mga tiwaling polis. Sa pagpilit nila, pag-aamin sa mga nahuli nila, di ba? Ititi nila, gagamitan ng kable, ng wire, kukuryentehin, tanggalan ng ganito. Tangina, parang hindi namin kilala yung mga gawaing kriminal. Yan po ang ipinakita ng Huwad Committee o Tridor Committee. Yun nga lang, hindi ganun ka harsh kumpara sa likod ng camera. Umamin ka dahil mag-sorry ka dahil kung hindi ka mag-sorry, kukulong kita. Yan ba ang tama? Ang i-contempt ninyo, alam nyo na, nakakaano lang mga kababayan. Ganun sila ka-frustrated, sabi ni Glenn Sabi, thank you, Palangga, thank you, at thank you, pang Uber. Pang Uber sa Netherlands, thank you so much. Sabi ni Nali, Gogo Madam, we're here for you. And Tatay Digong, yes. George, thank you so much. Ayan, would like to thank you all. Justice for all Filipino, Tatay Digong. Ayan, sa mga kapapasok lang, nandito po ako sa The Hague. We're like 5 minutes, 10 minutes away yata. Okay? So, open ang aming stay. One-way ticket. Wala na yata balikan. Hindi. Kasi hindi namin alam kung ano yung mangyayari. So we're gonna stay here for a while to show support kay Pangulong Duterte at isisigaw namin sa buong mundo na hindi lang ito support kay Pangulong Duterte, kundi support sa lahat ng mga Pilipino na ngayon ay nakakaranas ng harap-harapang diktadorya, harap-harapang panggigipit sa ating lahat. Kung titigil po tayo, panalo itong mga hegemon na ito. Kaya huwag tayong titigil. Well, I will try. Ako ay pumunta lang naman dito as an ordinary supporter. 'Di ba? Kung makita natin si Inday Sara, edi good na yun, bonus na yun, ng bonggang-bongga. Pero I'm here, kasama ng mga kapalangga ko na talagang, umiiyak, inis na inis sa kanilang galit sa bangag na gobyernong ito, sa pangdurukot kay Pangulong Duterte. Nandito kami para ipakita yung aming suporta, not only for the Dutertes, but sa buong kapuluan, buong mundo. Yes, Ma'am Teresa Sanggalang, thank you Palangga.
So, si Doc Lenny, thank you so much. Nancy Palangga, thank you. Nancy Trinidad na lagi nakatutok. So, yes, tomorrow, ano bang schedule? Wala akong schedule for tomorrow. So, si Commander Aguila nandito. Napalita ko, naka-check-in kayo sa bonggang hotel. Sana all. Kami nandito lang kami sa Chipanga. Nasa Chipanga lang kami. Di ba, magkikita tayo, Commander Aguila. Palangga, remind sa mga pupunta sa The Hague, if you use public transport, ito. Sabi ko na, if you use public transport, don't forget mag-in and out po kayo if gagamitin nyo ang iyong ATM card. Yung tatap. Okay. Kami siguro mag-Uber na lang kasi mas used ako sa Uber eh. So, tignan natin. Thank you, Palangga. So, I'll see you very soon sa ating mga kababayan. Amelia, thank you. Ayan, thank you so much. Lotis, thank you very much, Ma'am Teresa. Ma'am Wendy, yan, thank you. Justice for all. And Tatay Digong, sabi ni Boycott. So, ayun nga, I'm so excited na nandito na ako ngayon sa Netherlands. At sabi naman dito ng nakasakyan namin kanina, Doc Lenny, nag-text si Doc Lenny, hindi ako makasigaw. Kinatok na kasi yung pinto namin. Ang ingay daw namin. Kasi nung nanonood kami ng Senate hearing, nagwawala itong kasama ko, nagwawala rin ako. Gusto kong basagin yung TV. Gusto kong basagin yung TV. Literal yun, ha? Sabi niya, pigilan niyo, babasagin ko to. Gusto kong basagin si Paduano at lahat na sa Tricom. Ako ang ingay ko, lakas na. Tayo na. Nagaganunan kami. So, yun yung story doon. Kaya, hindi talaga ako makasigaw. So, anyway, hindi ko nakipata. By the way, hindi ba matutulog? Ngayon na, ipi-play ko ang interview ko with Sheena, the distressed mother. You know that, di ba? Yung pina-extract, pina-kidnap na mga anak niya gamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ang illegal extraction. Unang naging biktima yung mga anak ni Sheena sa illegal extraction na ginawa ng kanyang former partner gamit ang gobyerno at sa pakipagsabwatan ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Lisa I will challenge them. Ito, NBI, ikaw, nag-challenge kayo sa akin. Ako challenge ko kayo. Even Teddy Boy Locsin at saka si Maria Lourdes Barcelon, kung ito'y nagsisinungaling ako, this is defamatory. Diba? This is defamatory. Kung hindi totoo, naging kasabwat kayo, DFA, sa pagdukot sa 2 bata illegally, sa fabricated crime na inayos ni Lisa Tanas. Yan yung mga akusasyon na dapat nung i-file sa akin. Hindi yung mga defamatory na sinasabing, imagine mo, tinawag ko kayong mga janimal. Nung tinawag ko kayong mga janimal, hindi ibig sabihin pusa kayo, aso kayo, o crocodile kayo. That's not literal, mga julul. Kaya kayo janimal dahil sa ginagawa ninyo sa pangnanakaw, panggigipit, pananakot, pangkukurap sa taong bayan. So kung tinawag kayo ni Crescent, mga kriminal, mga kurap na tanga, yun ay perception niya, impression niya sa ginagawa nyo. Nacho nga kayo. Tapos pinipilit pa yata kanina, gustong pangalanan kay Crescent kung sino yung mga kriminal. Diba? Pero hindi pinangalanan as her lawyer's advice. Ganyan-ganyan. At kung meron kayong sa tingin ninyo nga may ginawang defamatory itong mga ito, defile ninyo ng case. Hindi dyan sa inyong grandstanding kasi nagpapakita sila mga kababayan na matakot kayong lahat. Ako si Maharlika. Well, alam niyo naman ang pangalan ko. Ako si Claire. Okay, ganda ng pangalan. Maliban na yung isang Claire na chismosa ng mga sinungaling, di ba? Hindi bagay sa kanya yung pangalan. Dapat nang bagay sa kanyang pangalan ano ba magandang pangalan sa kanya? Kumunoy. Dapat ganun. Dapat yan mga pangalan, yung mga syongit na pangalan bagay sa mga pag-uugali nila. Ako po, ulit-ulitin ko, sabi ng mga friends ko ng iba na makilala, hindi ka ba natatakot bakla? Pupunta ka sa Netherlands. Baka mamaya abangan ka ng mga makakaliwa o mga assassins. Ito lang ang message ko. Yung mga assassins na nag-hunting sa akin,
huwag kayong pakasisiguro. Alright? Huwag kayong pakasisiguro. Ako naman, I'm ready to die para sa katotohanan. Takot mamatay, mga tangina ninyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lang kayo ang may kamay. Okay? Hindi lang kayo ang may kamay, hindi lang kayo ang may kapangyarihan na gumurgur ng tao. Lahat ng tao sa mundong ito, babae, lalaki, tomboy, bakla, o kung ano man, kapag nasa bingid na ng kamatayan at inattempt ang kanyang buhay, kaya din niyang tuslukin ang mga buli ninyo. Yun lang. Anyway, kasi magpi-play pa ako magpi-play pa ako, abangan nyo, babalik po ako. I'm sorry, dahil yung iba hindi sanay sa boses kong malambing, mahinahon. I apologize kasi nga naririnig yung bunganga ko sa baba, sa magkabilang dulo. This is your Palangga. I'll see you again later. Sa mga kapwa ko vloggers, stay strong. We will win. At the end of the day, mananalo ang taong bayan, maiuwi natin si Pangulong Duterte. Iuwi ko si Pangulong Duterte. Ito lang bago ako malis. Naglolokohan kami. Sabi ko, pati na Pangulong Duterte, kung makakapasok ko doon, ano ko na si Pangulong Duterte, lalagay ko na sa dapat kalagyan niya at iuwi ko na. Joke.